Hi mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat at tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga tungkulin, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at patuloy na pagsisikap pa rin na maging mabunga ang lahat ng mga pagninilay na ating naririnig at natutunan sa mga ipinaparating sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ebanghelyo. Alam natin na sa likod ng ating kahinaan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng linggo. Nasa ika-23 araw na tayo sa buwan ng Hunyo at nasa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan natin kung ano ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35 hanggang 41. Dito mga kapatid, isinalaysay ni San Marcos yung isang karanasan na kung saan si Jesus ay kasama niya ang kanyang mga alagad na pumalaot. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, si Jesus ay nakatulog at nakaranas sila ng hindi maganda doon sa kanilang paglalayag. Malakas ang hangin, napakalaki ng alon. Kaya ginising nila si Jesus at sinabihan, hindi mo ba alam na malulunod na tayo? Hindi mo ba alam kung anong mangyari sa atin? Si Jesus kalmado lang at sinabihan, mahinahon kayo para wala kayong mga pananampalataya. Wala kayong pananalig sa akin. Kaya nang tumayo si Jesus, sinabihan niya ang alon at ang malakas na hangin na huminahon at gano'n na nga, huminahon nga ang mga ito. Kaya nagtaka ang mga alagad at sinabi nila, sinong klaseng tao ito? Sinong taong ito? Na kahit ang mga hangin at dagat at alon sa dagat ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, napakagandang pagnilayan natin ito sa ating buhay. Ano ba itong mga malalakas na hangin, itong mga unos sa buhay natin? Ano ba itong napakalaking alon sa ating buhay na nagdulot ng pighati, na nagdulot ng kahinaan, na nagdulot ng panlalamig sa ating buhay? Nariyan si Jesus, hindi natutulog. Kaya nga sabi ni Jesus, napakaliit ng inyong pananalig. Posible iba-iba ang ating mga karanasan at posible napakadali lang sabihin nun. Pero ako naniniwala ako bilang tao, bilang binyagan, bilang pari, na kung tayo ay hindi bibitiw or bibitaw sa ating pananalig sa Panginoon, kahit paano ay hindi tayo iiwan. Kahit malaking alon pa ang ating maranasan sa ating paglalakbay, kahit malakas na hangin man ang ating maranasan sa ating paglalakbay, ang Panginoon ay hindi natutulog. Tumawag lang tayo sa Kanya. Nariyan siya upang pahintuin ang malakas na hangin at napakalaking alon na naging sagabal sa ating paglalakbay sa buhay. Mga kapatid, huwag nating kalimutan palagiin nating manalangin, magsikap, maniwala sa Kanya. Dahil walang unos, walang malaking alon na mangibabaw sa ating buhay kung kasama natin si Jesus. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Jesus, hindi ka natutulog. Kasama ka namin. Kasama mo ako. Kasama mo kami. Nariyan ka upang gabayan kami sa aming paglalakbay. Maraming salamat.